Naimbag nga rabii kada kayo aming kakabsat and welcome sa Usapang Tito Man. Matatapos na po ang araw, March 28 at patapos na rin ang kaarawan ni former President Rodrigo Duterte pero hanggang ngayon andun pa rin po siya sa The Hague, Netherlands. Hindi po ba may mga kumalat na mga balita na bago mag-28, yung iba sabi pa nga sa May 25 ay maiuuwi na nila si Digong. Pero fake news lang po ang lahat ng yan. Hindi po ba? May mga nagoyo pa ng mga DDS, naglabas ng mga video sa Facebook, sa TikTok, na nagpapasalamat pa sila dahil makakalabas na daw si Digong, ibinasura na daw ng ICC ang kanyang kaso, at kung ano-ano pang pampalakas ng loob. Pero ito po ang tandaan ng mga DDS, matatagalan po si former President sa kanyang pamamalagi sa The Hague, Netherlands. So habang nagse-celebrate po ang mga DDS, tayo naman dito tatawa na lang. Dahil ang mga nangyayari po sa kampo ng mga Duterte, ng mga DDS, is simply laughable. So marami na naman po akong nakumpile ng mga balita and most of them galing po sa kampo ng mga DDS. So part 5 na po tayo sa ating Tawa Pa More. Nako, unang patawa po ay yung Zero Remittance Day or week ba dapat? Dahil ang dami pong naglabasan ng mga patunay galing po sa mga nagpadala ng kanilang remittance ngayong araw at binabati pa si dating Pangulo. That is the spirit. Hindi kayo nagpauto sa mga vloggers na nananawagan ng zero remittance. Alam nyo, sa dinami-dami ng nakita kong mga videos na nagpapatunay na sila ay nag-remit, kasama na po dyan yung aking classmate nung ako ay nag-aral pa sa Northern Luzon Academy sa Artacho Season, Pangasinan. Si Doc Popoy, si Dr. Janiel Tablang, pinakita po niya yung kanyang remittance. So nasaan na yung sinasabi ninyong lahat ng Filipino all over the world ng mga OFWs zero remittance dapat. Pero teka muna, hindi kaya natakot itong mga OFWs na to? Dahil nabasa ko sa post ni Kakiraki na illegal pala ang gagawin ng mga OFW na hindi magre-remit on time dahil yan po ay nasa kontrata nila at isa sa pinirmahan nila. So kapag hindi sila nagpadala, hindi lang magugutom ang kanilang mga pamilya, sila po ay makakasuhan pa. Kaya siguro, isa lang, sabi ko nga sa inyo 1 out of 20 na nakita kong nag-post ng mga video na sila ay nag-remit, isa lang yung napanood ko na siya ay nakiisa sa zero remittance na yan. So, ibig bang sabihin, ilan lang ang nagpauto sa mga katulad ni Maharlika? Sabi ko sa inyo hanggang bantalan yung mga DDS na yan Magtatawag sila ng rally, magtatawag sila ng people power, magtatawag sila ng hunger strike, magtatawag sila ng zero remittance, pero wala naman pong nagtatagumpay. Papaano? Puro kasamaan lang ang gusto nilang mangyari sa ating bansa at idadamay pa ang ating mga OFWs. So sa mga OFWs na nagpadala ng remittance nila ngayon, in fact sinabi pa nga na ang dami daw on record, ang daming nagpadala ng remittances ngayong araw na to. Yung iba naman na hindi daw nagpadala ay dahil hindi pa araw ng kanilang pagpapadala. Sabi ko nga nung last video ko lahat ba ng OFW sa buong mundo pare-pareho ng araw ng pagre-remit? So, talo na naman po ang mga DDS dyan. At doon sa mga nagpakulo nito na zero remittance tulad ni Maharlika, darating ang araw, may paglalagyan din kayo. And speaking of Maharlika ito po patawa. Bakit? Dahil sila mga DDS vloggers ay nag-aaway at naglalaglagan na. Meron po akong napanood na isang video, ito po galing sa isang BBM vlogger na ang pangalan ay Kent, kung saan ipinakita niya kung paano banatan ni Banat Bay itong si Maharlika. Panoorin po muna natin. Pero alam niyo mga kababayan ngayon, nagsisihan na po, nagtuturuan na po kung sino po sa mga fake news vlogger ang nagpapahamak sa mga Duterte. Speaking of nagpapahamak, Banat Bay, galit na galit kay Maharlika ngayon. Si Maharlika daw ang nagpapabagsak ng reputasyon sa mga Duterte. So meron akong ipapakinig sa inyo. Ito po, galit na galit si Banat Bay. So pakinggan ninyo ito. Sabi ni Banat Bay, eto na. It's because
Alam nyo, pero hindi nyo pinanindigan dahil takot kayo sa views bumagsak. Bumagsak daw Iba views. si Banat Bay. Ah, Wala akong pakialam. Maging 10 ang makinig sa akin, basta naninindigan para sa bayan. Kung ikaw maharlika sa tingin mo, nasa tama ka, sundan mo ang kumpas ng Pangulong Duterte. ah. Hindi ka sumusunod. Papahamak mo ang mga Duterte sa katarantaduhan mo. Makinig kayo sa sinasabi ko dahil darating ang panahon, sasabihin ko ulito, I told you so. I told you so. Ang tigas kasi ng ulo ninyo. Paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, you never bring down the government with falsehood or lies. Hindi tama yun. Ayan, ibig sabihin itong si Maharlika ay hindi sumusunod sa kumpas ni Tatay Digong nila. Meaning may sariling mundo itong si Maharlika. At maganda ang sinabi ni Banat Bay that you cannot put down a government with lies. Tama. Kaya hindi mapabagsak-bagsak ng mga vloggers na to o ng mga DDS ang administrasyon ni President Bongbong Marcos dahil dinadaan nila sa kasinungalingan. Hindi na po naman tanga ang mga tao ngayon. Alam na po natin kung ano ang totoo at kung ano ang hindi, kung ano ang fake news sa totoong balita. So tama si Banat Bay dyan. May sariling mundo si Maharlika. Wala siyang sinusunod. Kahit na yung kumpas o kung ano yung sinasabi ni Digong na dapat sundin nila mga vloggers, hindi po sumusunod si Maharlika. Kaya, galit na galit si Banat Bay kay Maharlika. Uy, meron pag isa. Galing din kay Kent Garcia. Doon sa mga nag-aakusa sa mga PBBM vloggers tulad ko, then madalas kong mabasa ito. Nagbayaran ako, magkano daw ang bigay sa akin ni Lisa Marcos, tumataba daw ako, then busog na busog ako kay Lisa Marcos. Meron po siyang pinarinig na maigsing audio clip. Ito ay sa pag-uusap ni Maharlika at ni Sasot. Ano ba pangalan ng Sasot na yon? Pakinggan natin. Ngayon naman itong si Maharlika, siningil na si Sas. Maharlika, hello Sas. Na-deposit na ba sa'yo ang bayad ni Taydig? Sa akin, wala pa, putya. Eto ha, klarong-klaro. Iparinig ko sa inyo, hindi ito fake news. Ayan ha. Eto. Sabi ni, hello Sas, na-deposit na ba yung bayad sa'yo nila Taydig? Sa akin kasi wala pa, putya. Ano yun? Imposible naman na boses yun ni Kent Garcia. Hello Sas, na-deposit na ba yung bayad sa'yo nila Taydig? Sa akin kasi wala pa, putya. Ayan, although hindi ako masyadong solved dito sa phone conversation na to, dahil unang-una, sino ang nagpakalat ng phone conversation na yan? Si Sasot? Bakit? Para ilaglag si Maharlika na sila ay bayaran. Then narinig po natin na medyo kahawig nga sa boses ni Maharlika. Tinatanong si Sasot kung nabayaran na sila dahil sa daw ay hindi pa nakakatanggap ng bayad. O baka ito ang dahilan kung bakit hindi pa nababayaran si Maharlika. Dahil tulad nga ng sinabi ni Banat Bay, hindi kasi sumusunod si Maharlika sa kumpas ni Digong. But then again, pwedeng totoo, pwedeng AI, kayo na po ang bahalang humusga. Dahil wala ka namang ibang iisipin kung sino ang maglalabas ng phone convo na yon, kundi si Sasot. Nilaglag niya si Maharlika. At the same time, nilaglag ni Sasot ang sarili niya dahil lumalabas na totoong bayaran sila. But again, tulad nga ng sinabi ko, mas paniniwalaan ko yung unang video ni Banat Bay kung saan galit na galit siya kay Maharlika. Dahil dito nga sa phone convo ni Maharlika at saka ni Sasot, pwede pong AI, pwede rin namang talagang totoo. Okay, patuloy sa laglagan sa kampo ng mga Duterte. Meron bang hidwaan sa pagitan ni Panelo at ni Harry Roque? Then meron akong napanood na isang video kung saan ini-interview si Sal Panelo na parang tinanong o hinanap ng reporter or nung nag-i-interview si Sal Panelo kung nasaan si Roque. Ang sagot ni Panelo, I do not know him. Ibig sabihin, hindi daw niya kilala si Roque. Tapos ngayon, may lumabas naman na post. Dahil kung matatandaan po natin, gusto sana ni Harry Roque na isa siya sa magtatanggol kay former president dyan sa ICC. Hindi ba sinabi na nga ni Sara Duterte na hindi kasama si Harry Roque sa mga magiging tagapagtanggol? Sabi po sa nabasa kong balita, Panelo on Roque offered to be Duterte's ICC lawyer. Kung ayaw sa'yo, bakit mo ipipilit? So, lumalabas na talagang may hidwaan itong si Panelo sa si Harry Roque. O hindi pa dyan nagtatapos ang laglagan sa Duterte Camp. Kung napanood nyo yung speech ni Baste Duterte sa isa sa mga rally nila, sabi ni Baste kay Bongo, sa'yo Bongo, magkumpare tayo.
Pero kung alam ko lang na ito ang gagawin mo, hindi na lang sana. Ano kaya ang ibig sabihin ni Baste dun sa kanyang mga binitawang salita? Hindi lang po yan. Ang dami ng mga nagsisirculate na balita na di umano ayaw ng magkakapatid na Pulong, Baste at Sara kay Bongo dahil mas pinapaboran daw ni Bongo si Hanilet. Well, ayoko nang masyadong pasukin yan dahil hindi ko namang alam ang punot dulo ng kanilang mga hidwaan. Nababasa ko lang po ngayon that it's all over the internet. Bahala sila, magkagulo sila. Kaya lang isa lang ibig sabihin yan. Talagang the Duterte camp is crumbling. Kumbaga sa kantang pambata, London Bridge is falling down. Sunod natin na patawa. Kasi lumalabas ngayon sa internet itong picture ng rally sa Davao. Siyempre, kaarawan ni dating Pangulo. At makikita mo naman na ang daming tao. Ayon po dun sa picture, ang dami talagang tao. Understandably, dahil birthday ng kanilang Tatay Digong. Kaya lang, ano ba itong lumalabas sa internet? Na kaya daw marami ang nagpunta doon. Tingnan nyo, nakalagay dito. Kaya pala happy sa 80th birthday ni detained Duterte. Kumakalat ngayon sa social media ang larawan na ito na umano'y ipapamigay sa rally ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ng nakulong na Duterte. Kaya ba madaming nagpunta para sa isang garapon? At ito po yung mga pinakita nila. May isang mini timba na may mga groceries at nakalagay Tatay Digong 80. At sinabi nga na ito daw ang ipamimigay doon sa Davao Rally. Kaya lang, kakasya ba ito sa dami na nagpunta doon? O nalaman kaya ng mga taong yan na may ipamimigay kaya sila nagpunta? Ang tanong, nabigyan naman kaya lahat ng dumalo dyan sa rally na yan? Sunod na natawa ko nung nakita ko itong mga pictures na to ay kay Senator Bato de la Rosa. Ewan ko na lang kung hindi kayo matawa kapag nakita nyo si Bato with long hair. At meron pang isa. Ito nakasama si Rodante Marcoleta. Sabi dito, Congressman Marcoleta ipinahiram ang buhok kay Senator Bato upang makapagtago sa ICC. Well, alam po naman natin na ito ay gawa-gawa lang. Na ito ay fake news. Pero mukhang totoo pala na sinubukang mag-disguise ni Senator Bato. At nabasa ko to sa Inquirer.net. De la Rosa admits attempt to disguise himself failed. He tried to hide by wearing a cap, a mask, and a jacket, but his attempt to disguise himself failed. This happened while he was in Bicol, according to Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi kaya, sabi ni Bato sa isang phone interview, if he would disguise to evade the possible arrest on the order of the ICC. Sabi ni Bato, tinry ko na nag-cap ako, nag-jacket ako, nag-mask ako. Nakita ako ng isang tao dun sa Bicol. Sabi sa akin ng tao na nagbebenta dun sa Bicol ng kamote, kilala kita, si Bato ka, si Bato ka. So, totoo pala itong mga kumakalat ng mga edited na pictures ni Bato na nakadisguise. Sa kaha pa lang ni Bato de la Rosa, kahit na isang milya, malalaman mong siya yun eh. Magsusuot pa siya ng cap, ng jacket, ng salamin. So, patawa talaga tong si Bato. Akala ko ba ang tapang nito? Bakit ngayon magdi-disguise pa? Kundi ba naman mga sinungaling itong sila Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo? Hindi ba? Sabi pa ni Bato dati, hindi ako natatakot. Bring it on. Pero ngayon malapit na ang pag-aresto sa kanya ng ICC. Sasabihin niya, bakit ako susuko? De la Rosa considers going into hiding. Kasi hindi tatalab yung kanyang pagdidisguise. Kailangan talagang magtago. At ang balita ko, magtatago siya sa saya ng Senado. Ito naman si Bongo. Nung sinabi niya, yung pinakalat niya, na ang hirap po ng sitwasyon ni dating Pangulo sa ICC. Sabi nga ni Duterte, para akong nasa hotel. So ano ang sinasabi ni Bongo na ang hirap daw ng sitwasyon ni former President sa ICC? Mga patawa talaga itong mga tao ni Digong. Isa pang patawa itong si Amy Marcos. Hindi ko ba alam kung bakit pinagpipilitan niya yung kanyang hearing. Dahil ito yung mga initial daw na natuklasan ng komite
ni Senator Amy Marcos. Una, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Duterte and turn him over to the International Criminal Court. Pangalawa, the Philippine government decided to assist the ICC to arrest Duterte. At pangatlo, there were glaring violations of the rights of Duterte. Talaga nga naman si Amy Marcos. Ngayon, pinaglalaban ang rights ni Duterte. Oy, Amy, paano naman yung rights ng mga napatay sa EJK? Bakit hindi mo ipagtanggol? Ano ang alibay mo kung bakit napatay itong mga biktima ng EJK? Panay ang tanggol mo kay Duterte, kaya tuloy, laglag ka na. Iilan na lang ang boboto sa'yo sa mga loyalista at nilaglag ka na rin ng mga DDS. Kasi nabasa ko nga dito hinahamon si Amy ng mga DDS. Kung gusto daw niya na iboto siya ng mga DDS, patunayan niya muna yung sinasabi niyang iuuwi niya si Duterte. At kapag nagawa ni Amy na maiuwi si former president sa Pilipinas, siguradong iboboto daw sila ng mga DDS. Mukhang napakalabo po nun. So saan nalulugar itong senador na namamangka sa Dalawang Ilog? Sabi niya may mga gross violations daw. Pero ito naman ang paninindigan ni Senate President Chis Escudero. Pag-aresto kay Duterte ng ICC, walang nilabag sa soberanya ng Pilipinas. Ang pag-aresto at paglipat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay hindi lumabag sa soberanya ng Pilipinas ayon kay Senate President Francis Escudero. Nanindigan si Escudero na walang panghihimasok ng ibang bansa sa proseso. Sa kanyang pagsasalita sa kapihan sa Manila Bay, sinabi niyang ang mga Pilipino ang nagpasimula at nagsagawa ng mga legal na aksyon laban kay Duterte. Walang foreigner ang nakialam doon, sabi pa ni Escudero. Binanggit pa niya na walang nakabinbing kaso si Duterte sa Pilipinas kaya walang domestic court ang natanggalan ng jurisdiksyon. Ano masasagot mo dyan, Amy Marcos, sa sinabi ni Chis Escudero? Kayo mag-away kayo ha. Makita natin kung sino sa inyong dalawa ang tama at kung sino ang nagiging plastic na lang para makakuha ng boto. Dahil sabi nga po dito, si Amy ay traidor sa paningin ng mga loyalista. Plastic naman pagdating sa mga DDS. So ang moral lesson, huwag mamangka sa Dalawang Ilog. Di ba nga binabanatan itong si Amy ni Salvador Panelo na ang ginagawa ni Amy ay para lang makakuha ng boto. Sa akin naman, tinanggal na ni Amy lahat ng hiya. Hindi na siya nagbabalat kayo dahil ang kanta nga ni Sal Panelo, balat kayo pala ang buhay sa mundo. So, mas pinili ni Amy na wag na magbalat kayo at ipakita sa buong mundo na siya ay isang pro-Duterte loyalista. Wala siyang pakialam sa pamilya niya kahit na itakwil siya ng kanyang pamilya. Well, actually, si Amy ang nagtakwil sa pamilya niya dahil gustong palabasin ni Amy Marcos na mali ang ginawa ng gobyerno ni President Bongbong Marcos. Nakita nyo na? Gustong ipakita ni Amy na mas magaling siya at mas marunong siya kaysa sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Ano ba yan? Inggit? Or simply ayaw niyang mapahiya sa mga Duterte? Isinusuka na nga siya ng mga DDS. Isinusuka na rin siya ng majority ng mga loyalista. So saan pupulutin si Amy Marcos? Paano na yung kanyang kandidatura? Manalo pa kaya siya sa Mayo? Hindi ba natatakot si Amy na matalo? Dahil ayon po dito sa Bombo Radio, pahayag ni Senadora Amy Marcos nang matanong ito kung willing matalo sa paparating na eleksyon dahil sa ikinakasang investigasyon ukol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sagot ni Amy, hindi naman ako matatalo. May kandidato bang matatalo? Ano kayang ibig sabihin ni Amy rito? Hindi daw siya matatalo. Then may kandidato bang matatalo? So lahat pala ng senatorial balls mananalo, walang matatalo. Sabi pa ni Amy, mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kesa sa kabalastugan. Totoo yan, Amy Marcos. Maraming Pilipino ang nakikinig sa katotohanan at hindi makikinig sa iyo. Dahil ikaw, ang mga lumalabas sa bibig mo, puro kabalastugan. Tinalikuran mo na ang kapatid mo, tinalikuran mo na ang pamilya mo para lang ipagtanggol ang mga Duterte at huwag kang mapahiya. Kahit na isinusuka ka na
ng mga DDS. So, again, ang masasabi ko lang kay Amy, good luck. Patawa ka talaga. And finally, ngayong kaarawan ni former President Rodrigo Duterte, nakakatuwa din naman na maraming mga supporters niya ang naglabasan para batiin siya ng happy birthday. Pero naisip niyo na ba kung talagang happy si Duterte sa loob? Nag-iisa siya. Wala siyang kasama. Ito na ba ang tinatawag na divine justice? At kahit na anong prayer rally pa ang gawin ninyo, hindi po uubra yan at hindi tatanggapin ng langit. Matapos murahin ni Digong ang ating Panginoon Diyos, tawagin niyang stupid God at questionin niya kung bakit nagpapako si Jesus. Kung siya ay Diyos, bakit niya pinayagan ang sarili niyang maipako sa krus? O hindi ba? Ito ang inyong pinagtatanggol. Isang taong hindi naniniwala sa ating Diyos, sasabihin pa niya, your God is not my God. Pero may narinig tayo, may napanood ako. At ang sabi ni Digong kay Kibuloy, you are the Son of God. So, naniniwala si Duterte na si Kibuloy ang anak ng Diyos. Después, siya ang Diyos. So, sino ang Diyos ni Duterte? Si Kibuloy. Kaya pala, hayag-hayagan niya kung murahin ang ating Panginoon Diyos. Marami pang naglabasan na dati hindi natin napapanood. Tulad nung isang statement ni Digong, nung kini-question niya itong Last Supper. Sabi ba naman niya, who are these idiots? Sino daw yung mga idiota na ka-Last Supper ng ating Panginoong Hesukristo? Meron pa akong isang napanood kanina. When Duterte was referring to his bad mouth, hindi ba panamura siya? Sabi niya dun sa mga nanonood sa kanya, ang bibig na to ay hindi galing sa inyo. Ang nagbigay ng bibig na to ay galing kay Jesus Christ. At ang sabi sa akin ni Jesus Christ, magmura ka ng magmura para matauhan silang lahat. O kita nyo? False teaching. Sinabi ba yun ng ating Panginoon Diyos ni Hesukristo kay Digong na magmura ka ng magmura dahil si Hesukristo daw ang nagbigay kay Digong ng kanyang bibig para magmura ng magmura para matauhan silang lahat. O ayan, sino ngayon ang natauhan? Kaya para sa akin lang naman ito. Kahit na araw-arawin ng mga supporters ni Rodrigo Duterte ang kanilang pagdadasal, ang kanilang prayer rally, hindi po ito tatanggapin ng langit. Dahil sinabi niya lahat ng ito, itong mga blasphemy niya, itong pambabastos niya sa ating Panginoon, itong pagmumura niya and calling God stupid and questioning mula sa creation, mula kay Adam and Eve, nung kinwestiyon niya na gumawa ang Diyos ng isang perfect setting para lang daw sirain nung pinayagan niyang kainin yung mansanas ni Adan at saka ni Eva hanggang sa pagtawag niya ng idiota ang mga disciples na nakipaghapunan kay Jesus Christ. Hanggang doon sa sinabi niyang, ako ang Diyos, referring to Jesus Christ, being the Son of God, pero bakit siya nagpapako sa krus? Hanggang sa false teaching ni Digong na si Jesus Christ daw ang nagbigay sa kanya ng bibig para magmura ng magmura, para matauhan kayong lahat. At hanggat may panahon pa, dahil we can never tell kung hanggang kailan na lang si Rodrigo Duterte sa mundong ito, humingi po siya ng tawad sa ating Panginoon. And may God have mercy on His soul. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po. Diyos ti Agnida.